Good morning guys, magre-react tayo guys sa very viral ngayon, trending ngayon na isang helper or kasambahay. Dinedo niya yung amo niya guys. Amo niyang Syrian raw yun na isa pang parang film producer. Nagtatrabaho parang artista. Ayan guys, very alarming to guys. Nangyari raw to sa Middle East. Pero yung kasambahay parang itim yata siya, African, Uganda. Uganda, yan. Wake up call lang to guys sa ating mga nagtatrabaho sa bahay, mga domestic helper, kahit mga alalay, ganon. Na wake up call to o warning, both side na lang. Wake up call sa mga employer o sa mga worker para fair tayo guys ha. Hindi natin pa nasa-search kung ano ang motibo niya, bakit niya dinedo yung amo niyang babae. Grabe. Kumalat na to guys sa internet, sa mga Facebook, sa mga vlog. Ayan, nanonood nga ako. Grabe no. Ang ginamit niya raw na pangpatay, yung pangdikdik ng bawang, yung parang almeris ba yon. Grabe no. Baka pinukpok niya ganun. Madededo pala yung tao doon. So magre-react na lang tayo guys. Tapos na yan. Aral na lang ang makukuha natin. Hindi man natin nakuha yung detailed na niya, motibo, bakit niya nagawa yon. Magbibigay na lang tayo guys ng mga espekulasyon o experience bilang isang kasambahay rin. Ako, driver rin ako ng bahay. Marami rin akong kakilalang mga domestic helper dito sa Middle East. Tayo mga OFW. May nangyayari talagang ganyan guys. Para sa akin, pwedeng kasalanan nung worker, pwede rin kasalanan nung amo. Pero, hindi ko tinotolerate na pwede yung ginawa niya. Diba? Bawal pa rin talaga sa batas ng Diyos ang kumitil ng buhay ng isang tao. Bawal na bawal yan. Nasa 10 utos yan eh. Ang kwan lang dito, hindi natin control ang bawat isa eh. Diba? Na-search ko nga sa, hindi ko alam kung anong reliyon ng Uganda, pero na-search ko sa Google. Parang mas maraming Christian sa bansa nila, tapos parang yung status ng bansa nila parang one of the rank poorest country. So mahirap rin ang bansa nila, kagaya natin, tayo nga nag-OFW tayo kasi mahirap rin ang buhay sa Pilipinas. So doon pa lang stress na yung tao, di ba? Marami kasing guys, marami akong na-experience o mga kinikwento sa akin ng mga maid, mga kasambahay, na talagang may higpit kasi yung amo. Wake up call rin to sa mga amo ha. Minsan sinisigawan sila, pinagsasalitaan sila ng masama. Alam nyo kasi guys, yung isang kasambahay, once na pinagsalitaan mo yan ng masama, wala na yan, nasa utak na nila yan habang buhay. Kahit magpakabait ka pa, babalik at babalik pa rin yung mga sinabi mo. Kaya nga, yung salita, nakakamatay yan. Diba? Murahin mo nga lang yung kapwa mo. Di mo alam kung anong gagawin sa'yo. Diba? Kaya ang hirap. Di natin alam baka naman kasalanan rin nung Doon palang kasalanan na niya kasi bawal naman talaga pumatay. Bawal. Hindi ka naman sinaktan na na physical baka nagkaalitan lang sila. 'Di ba? Di natin alam. Kasi minsan habaan talaga natin ng PC. Kahit ako, nakakaranas ako niyan. Sa 12 years ko ng OFW, minumura ako, tinatanga ako. Gano'n, nakikita ko rin sa mga ibang katulong, umiiyak, talagang dinuduro. Na-experience ko yan. Marami akong nakitang ganyan, umiiyak, grabe. Minsan noon, pinagbibintangan pa kami. Pag may nawawala,
Pinagbibintang hanggang magnanakaw. Tapos pag nakita naman yung hinahanap nila, todo sorry. So habaan na lang natin yung pasensya guys. May nakita kong vlogger na Pilipino, nagbablog pa siya na nakakatakot raw yung mga ganong tao kasi kulay itim, bakit kaya minsan raw hindi hinahire. Mali rin yun, mali. Huwag tayo maging diskriminasyon. Porkit ba ganun ang kulay nila, ganun ang itsura nila. Lahat naman tayo, tao, mabait. Wala akong dinidiscriminate kahit ako nandito. Makakita man ako ng itim, puti, na mga tao. Para sa akin, mabait yan. Nagiging bad lang yan pag ginawan mo rin sila ng bad. Ganun lang yun. Kaya mali yung vlogger na yun na nakita ko na kaya raw hindi hinahire ng ibang madam yung mga ganun kasi talagang pag umano yan, gumanti yan, iba. Para sa akin naman, ang conclusion ko doon, kung wala naman sayad yung yung katulong, di naman niya magagawa yung kung normal naman siya, 'di ba? Siguro meron silang alitan, kinimkim niya na uwi sa ganon. Siguro hindi pa naman final, pero mali pa rin yung ginawa niya. Kaya yan ang iingatan natin guys. Huwag tayong magsasalita ng masama sa kapwa. 'Di ba? Kahit hindi dito sa Middle East, sa Asia, sa Amerika, lahat naman nakakaranas ng ganyan eh. Kahit sa pamilya mo, minsan tinatakwil ka na ng pamilya mo, huwag ka nang uuwi dito, wala ka nang uuwi ang pamilya. Pag ginanong ka na ng tao, tatatak yun sa utak mo eh. 'Di ba? Wala na yun, kahit magpakabait pa yung nagsabi sa iyo noon, nakatatak na yun, tinakwil ka na. 'Di ba? Kaya yung tao gumaganti. 'Di ba? Ako naranasan ko 'yan, pinagsasabihan ako na wala ka ng pamilyang uuwian, ginagano na ako. So, papasok yun sa utak ko. Dinidiscriminate na ako. Anong gagawin ko? Kung loko-loko kong tao, bagante ako, pero hindi na eh. Alam mo kasi, ang totoong mabait na tao, kahit ginagawan ka ng masama, ay binabalik mo pa rin mabuti. Dapat ganun. Pero kung maka-encounter ka nga talaga ng tao, ginawa ng masama, masama rin ang gagawin sa iyo. Para sa akin, hindi ako gumagawa ng... Kahit, wag lang siguro na masyado ng physical, wag. Hanggat kaya ko pa, magpapaka-humble ako sa iyo. Wala naman akong mapapala eh kung papatulang kita eh. 'Di ba? Kahit saang bagay, sa kaibigan, amo, katrabaho, kasama mong ibang lahi. Isipin mo kasi lagi yung kwenta. Kung papatulang ko ba to, ano bang kwenta ko naman dito? Ganon. Yung dapat masanay ka na may mga nagsasalita sa yung mura, ganon. Kaya mong i-adapt yun. May mga taong ganon eh. Hindi na nasasaktan. Yung may tao kasing sensitive, counting salita lang, nananapak na, yun ang mahirap. Yung mga taong hindi tumatagal sa mundo. Yun lang guys, ang marereact ako sa nangyaring trending ngayon. Grabe no. Base nga doon sa reaction ko doon sa isang vlogger na sinabi niya na hindi naman raw nagagawa ng Pinay. Alam ko meron rin. May mga pumapalag rin na Pinay sa mga amo. Sabi ko nga may mga pumapalag rin. Pero hindi naman siguro darating pa sa puntong ganun. Ang hirap na nun na papalagan mo, dededoin mo yung amo mo, pangit na yon. Naturuan naman tayo eh. Sa Pilipinas, may aral naman siguro tayo. Naturuan tayo ng magandang pag-uugali. 'Di ba? Kaya medyo advanced tayo. Maunawaan na natin yung ibang mahirap na bansa. Minsan kasi kulang sila sa guidance, sa aral, 'di ba? Kaya nga minsan kahit murang sweldo pinapatulan na nila eh. Kasi mahirap rin ang buhay.
'Di ba? Tayo kasing mga Pinoy minsan malaki na yung hinihingi natin na kasi quality rin naman yung trabaho natin. Yun lang guys ang react ko sa nangyaring viral na kasambahay. Dinedo niya yung amo niyang babae. Yun lang. Bye-bye.